At ang sabi po sa ating balita dito mula kay Times Tabloid, XRP just did the impossible on Binance. Ayan, ayon po sa pinakabagong on-chain analysis na ibinahagi ng isang tanyag na market analyst, nakakaranas po si Binance ngayon ng isang hindi inaasahang pagbagsak ng token inflows na posibleng maging mitsa ng isang malawakang supply shock sa malapit na hinaharap. Habang ang karamihan ay nakatitig lang sa kung aakyat ba o bababa ang presyo ngayong araw, ang mga totoong dambuhala o ang mga tinatawag po nating whales ay tahimik na kumikilos. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pananaw ng analyst na ito, ang mga on-chain metrics na nagpapatunay sa kakaibang anomalyang ito, at kung paano ito magiging sanhi ng isang matinding liquidity squeeze na pwede pong manggulat sa buong industriya ng crypto. Ayan, simulan po natin sa pagbagsak ng Binance inflows. At ito po yung aktual na tweet or post ng analyst na si Chiki Crypto. Ayan, upang mas maintindihan po natin ang sitwasyon, kailangan nating tingnan ang tinatawag na exchange deposits. Sa madaling salita, ito po yung dami ng XRP na ipinapasok ng mga tao sa loob ng exchange para i-trade or ibenta. Ngayon, ayon po sa analysis na inilabas ng kilalang crypto commentator at saka analyst dito na si Chiki Crypto, ayan po siya, nagkaroon ng marahas at dramatikong reduction sa mga pumapasok na XRP kay Binance. Ang pagbagsak na ito ay nagdulot po ng tinatawag na collapse sell-side pressure. Ibig sabihin, walang nagdideposito. Nawawalan ng bala ang mga gustong magpababa ng presyo. Ang mga token inflows ay bumagsak sa isang extreme yearly low para sa taong ito, 2026. Ang ganitong senaryo ay nag-iiwan po sa centralized exchange order books na maging lubhang delikado at prone sa isang biglaang liquidity squeeze. Sa sandaling magkaroon po ng hindi inaasahang pagtaas sa buying demand, walang sapat na supply na nakalatag sa mga nagbebenta para saluhin ang demand na iyon, na pwede pong maging dahilan ng isang mabilis at marahas na pagtalon ng presyo. Sa aking opinion, kung susuriin po natin ang pananaw ng analyst dito, napakalinaw na mayroong hidden financial migration na nangyayari ngayon. Sa aking personal po na pananaw sa balitang ito, ang pagbagsak ng inflows kay Binance ay hindi lang isang simpleng glitch o coincidence. Ito po ay patunay na nagbabago na ang mindset ng mga holders. Karaniwan po kasi kapag ang mga retail traders ay nagpapanik o natatakot sa volatility, ang unang ginagawa nila ay magdeposito sa mga exchanges para magbenta ng mabilis. Pero ngayon, kahit may mga pagsubok sa presyo, ang data ay nagpapakita na walang gustong magpasok ng kanilang XRP sa Binance order books. Kaya isipin po natin mga ka-crypto. Kapag ang order book ng pinakamalaking exchange sa mundo ay unti-unting nawalan ng nagbebenta, parang isang grocery store ito na nauubusan ng stock sa mga istante. Kapag biglang dumating ang maraming buyers, kahit gustuhin nilang bumili sa lumang presyo, mapipilitan silang bilhin kung ano man ang natitira, kahit gaano pa ito kamahal. Kaya sa tingin ko, ang sitwasyong ito ay nagpapakita na ang sell-side pressure ay artificial na lang na pinapagana ng mga short-term traders at saka boots, habang ang mga pangmatagalang holders ay nananatiling matatag at ayaw pong magpatinag. Ayan, pag-usapan naman po natin ang lihim or secret sa 215 million XRP nitong nakalipas po na buwan ng May. Ayan, kung titignan po natin ang mga partikular na numero na inilabas po sa video analysis ng analyst, mayroong isang napakalaking anomalya na naganap po nitong nakaraang buwan ng May. Ayon po sa on-chain data, mayroon lamang 215 million XRP ang naideposito sa buong platform ng Binance sa loob ng buong buwan. Para sa isang dambuhalang exchange na may milyong-milyong active users araw-araw, ang numerong ito ay itinuturing na isang extraordinary anomaly. Hindi lang yan.
Ipinakita rin sa data na sa loob ng mahabang panahon, ang daily exchange deposits ay patuloy po na nananatili sa ilalim ng 1,000,000 XRP kada araw. Ang trend na ito ayon po sa paliwanag ng analyst ay isang direktang ebidensya na ang mga market participants ay mas pinipili na ngayong mag-withdraw o mag-alis ng kanilang mga assets mula sa mga trading venues sa halip na ihanda ito para sa pagbebenta. Ang mga tokens na ito ay hindi po nawawala, kundi inililipat sa mga private wallets at cold storage para sa pangmatagalang seguridad. Ngayon para sa akin, ang numerong 215 million XRP para sa buong buwan ng Binance ay napakaliit. Isang malaking sampal ito sa mga bears na laging nagsasabing pabagsak na ang utility ng asset na ito. Ang aking pananaw po sa on-chain metric na ito ay simple. Ang long-term conviction ay kasalukuyang nasa peak nito ngayong taong 2026. Ang paglilipat ng mga assets mula sa exchange patungo sa cold storage ay parang pagbili ng lupa na itinago mo ang titulo sa isang safe vault kung saan wala kang balak ibenta ito bukas o sa susunod na linggo. Kapag ang mga whale wallets at saka malalaking institution ay nag-withdraw ng ganitong kalaking halaga, alam nila na ang bawat token na inaalis nila sa sirkulasyon ng exchange ay nagpapahirap sa market para makabawi ng murang supply. Ang ibig pong sabihin nito para sa ating market structure ay unti-unti nang natatapos ang tinatawag na distribution phase ng mga mahihinang kamay at ang supply ay napupunta na sa mga kamay na may diamond status. Ang ganitong klaseng drying up ng liquidity ay kadalasang nagaganap bago magkaroon ng isang malaking pagbabago sa direksyon ng market. At sa aking palagay, ang pag-iwas na magdeposito sa mga exchanges ay ang pinakamalakas na silent indicator na pwedeng makita ng isang investor. Yan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa mekanismo ng liquidity conditions sa presyo. Ayan, ang ipaliwanag po natin, ipinaliwanag din ng analyst sa kanyang pahayag kung paano nga ba direktang makakaapekto ang lumiliit na exchange balances sa magiging galaw ng presyo sa hinarap. Sa simpleng economic logic, kapag mas mababa po ang available supply sa order books, ang bawat malaking buy order na papasok ay magkakaroon po ng larger than normal impact sa presyo. Yan, highlight lamang natin, larger than normal impact on price. Dahil kakaunti ang mga tokens na agad na magagamit para sa bentahan, mas mabilis na mauubos po ang mga ask orders sa itaas na magiging dahilan para pilitin ang presyo na umakyat ng mabilis upang makahanap ng bagong nagbebenta. Binigyang diin din ng analyst na ang mga nakaraang historical market cycles ng cryptocurrency ay palaging pinangungunahan ng ganitong mga yugto. Isang mahabang panahon ng declining exchange liquidity na sinasabayan ng long-term accumulation ng mga malalaking institution. Bagamat ang market ay nananatiling volatile, ang mga on-chain conditions na ito ay hindi po pwedeng baliwalain. Ngayon, sa aking opinion, ang konseptong ito ng liquidity acceleration ay isa po sa mga paborito kong pag-aralan. Upang mas madaling maunawaan, isipin po natin ang isang sikat na concert na may limitadong ticket na ibinebenta sa counter. Kung ang counter ay may libo-libong ticket, kahit dagsain ito ng mga tao, ang presyo ng ticket ay mananatiling pareho dahil marami po ang stock. Pero isipin po ninyo kung ang counter ay may natitira na lang na 10 ticket. Tapos biglang dumating ang isang bus na puno ng mga taong gustong manood. Ang mangyayari, magkakaroon po ng unahan at ang mga tao ay handang magbayad ng mas mataas na halaga kung sino man ang may hawak ng ticket para lang makapasok. Ganito po ang eksakto na ibig sabihin ng analyst sa kanyang liquidity squeeze theory. Sa XRP kay Binance ay unti-unti nang nauubos at ready to sell supply. Ayan, kaya sa aking pananaw, ang kasalukuyang tahimik at tila nakakabagot na galaw ng presyo ay ang tinatawag na final stages of an accumulation period. Ito yung panahon kung saan ang mga retail traders ay nawawalan na ng pasensya at nagpapasya ng magbenta, habang ang mga matatalinong pondo ay patuloy lang sa pagsalo.
Ang ganitong klaseng setup ay parang isang compressed compartment ng hangin. Habang paliit ng paliit ang space o supply, mas lalong tumitindi ang internal pressure. Sa sandaling magkaroon ng kahit maliit na spark ng buying volume, ang magiging reaksyon ay hindi lang magiging normal na pag-angat, kundi isang violent structural adjustment. Yan, pag-usapan naman po natin ang risk na maiwan ang mga retail traders. Yan, sa pagtatapos po ng analysis ng commentator dito na si Chiki Crypto, yan, nag-iwan po siya ng isang mahalagang babala para sa lahat ng mga kasali sa market. Kung ang demand mula sa mga institution o bigla ang retail FOMO ay lumakas habang ang supply sa mga exchanges ay nananatiling constrained o limitado, maraming retail traders ang posibleng matagpuang natutulog o magulat na lang sa isang mabilis na paggalaw ng market. Ang paggalaw na ito ay hindi po driven ng biglaang pagbabago sa emosyon ng mga tao, kundi dala ng pisikal na kawalan ng liquidity sa loob ng mga trading platforms. Gayunpaman, pinapaalalahanan din ng analyst dito ang lahat na ang cryptocurrency market ay kilala po sa pagiging lubhang volatile at pabago-bago. Kaya palaging sinasabi na ang paggawa ng sariling research bago pumasok sa anumang uri ng investment ay napakahalaga. Ayan. Ngayon, sa aking opinion naman, ang pinakamalaking pagkakamali ng isang karaniwang retail trader ay ang paniniwala na ang presyo ay palaging gumagalaw dahil lamang sa mga magandang balita o masamang balita. Ang hindi nila nakikita ay ang aspeto ng mechanical supply at saka demand. Kung walang supply sa exchange, kahit walang lumabas na bagong balita, pwedeng pumalo ang presyo dahil lang sa mechanical necessity. Sa aking personal na karanasan sa pagsubaybay sa mga market cycles, ang mga retail traders ay madalas na nahuhuli dahil inaantay muna nilang maging green at malaki ang kandila or candlestick bago sila bumili. Pero sa isang liquidity-driven market, kapag lumabas na ang malaking green candle, tapos na po ang accumulation. Distribution na po ang nagaganap. Ang data na mayroon tayo ngayon, particular po ang mababang inflows kay Binance, ay nagpapakita na si XRP ay nasa loob ng isang napaka-healthy na consolidation foundation. Ang aking masasabi po ay palaging tumingin po sa kung ano ang ginagawa ng smart money. Hindi sa kung ano ang sinasabi ng emosyon ng nakakarami. Kung ang mga institution ay patuloy na nag-aalis ng assets patungong cold storage, susundin po natin ang logic na iyon. Ang market ay pwedeng manatiling matagal po sa sideways. Ngunit kapag ang liquidity wall ay tuluyan ng gumuho, ang kasaysayan po ng crypto ay nagtuturo sa atin na ang recovery ay nangyayari po sa loob lamang ng ilang oras. At ang mga hindi po handa ay mapipilitang bumili sa mas mataas na halaga. At ayan, sa kabuuan, ang pangyayaring ito dito po kay Binance ay isang malakas na paalala na ang tunay na laro sa cryptocurrency ay hindi po palaging makikita sa harap ng mga charts, kundi sa lalim ng on-chain data. Ang pagbagsak po ng deposit sa 215 million XRP nitong nakaraang buwan ng May, ang pananatili ng daily inflows sa ilalim ng 1 milyon at ang patuloy na paglipat ng mga supply patungo sa self-custody ay mga piraso ng puzzle na nagtuturo sa iisang direksyon. At yan po ay ang papalapit na pagtatapos ng accumulation phase. Ang pananaw naman ng analyst ay nagbibigay sa atin ng isang malawak na perspektibo na ang liquidity conditions ay ang tunay na driver ng pangmatagalang halaga ng isang asset. Habang tinatapos po natin ang session na ito, palaging tandaan na panatilihing malamig ang ulo sa pagdidesisyon. Kaya huwag pong magpadala sa panandali ang ingay ng market at gamitin ang mga ganitong uri ng on-chain parameters upang magkaroon po ng mas malalim na pag-unawa sa takbo ng finance ngayong taong 2026. Kaya lagi pong manatiling disiplinado, mag-research ng mabuti at magkita-kita po tayo sa susunod na video. Ayan, maraming salamat sa inyong panunood.
maaari na rin po ninyong panoorin ang recommended video na nandito sa ating screen.